Kakarag-karag, kaskasero, luma, smoke belcher, mapanganib. Yan ang mga naririnig ko kapag pinag-uusapan ang mga PUV natin dito. Nakakalungkot, di ba? Lalo na karamihan sa mga kababayan natin araw-araw nagko-commute. Papunta ng trabaho, papunta ng simbahan, mall, pauwi. Importante ang PUV sa pangkaraniwang Pinoy. Okay naman sana kung hindi mapanganib ang pagko-commute. Dangerous na eh. Saksakan na ng luma ang mga PUV natin. Kailangan na po nating bigyan ang ating mga kababayan ng ligtas at maaasahang commute. Kaya naman, may PUV Modernization Program ang DOTR. Ang layunin nito ay gawing modern at roadworthy ang ating mga PUV. Environment friendly. Pagandahin ang riding experience ng ating mga commuters. At iangat ang antas ng kabuhayan ng pamilya ng ating mga drivers at operators. Alisin na natin yung boundary system. Gawin na nating regular ang sahod ng mga driver. Hindi lang po mga commuters at drivers ang makikinabang dito. Aayusin po natin ang mga ruta para tama lang ang bilang ng mga PUV sa dami ng mga pasahero. Napakarami pong trabaho ang maibibigay nito. Mababawasan pa ng carbon emissions.
masaya na ang Pilipinas, masaya pa ang kalikasan. Kaya mga kababayan, ang PUV Modernization Program ng DOTR ay umpisa lamang para itaguyod ang makabagong Pilipinas. We all know that we are being killed almost every day slowly. Those are fumes, carbon dioxide and all. Sobrang hirap ng pagko-commute, sobrang hirap. Hindi ko na alam kung makakahabol pa ba ako sa quiz ko or hindi. Ewan ko ba? Launched in June 2017, the modernized PUV program targets the better Philippine road system. That means safer roads, more efficient transportation, and more heavily regulated means of transport for the riding public. The modernization program will bring drivers and operators big advantage since it plans to dismiss the boundary system. The image of drivers will be changed. They will be salaried, enjoy employee benefits, and will work 8 to 10 hours only. The new PUV design is powered by either Euro 4 emission compliant engine or battery electric propulsion that is environmental friendly, more safe and secured due to its slide door, CCTV, GPS, and dashboard camera, and promotes comfort and convenience to commuters by providing automatic fare collection system and free Wi-Fi. Technology is advancing fast. Now is the time for change. Kung may aksidente sa highway o sa bangin, ilan ang namamatay? Bakit marami namamatay? Kasi ho, yung sasakyan ay luma. Kasi ho, yung mga sasakyan ay hindi ugma para gamitin sa highway o sa daan. Ito ho yung ayaw natin. Risks, steps, cons may be present, but everybody's minds will envision the safe, convenient, and effective commuting experience. And with everybody's hearts will pour their effort for the better Philippine road system. Mas maganda pa ang pangarap buhay kung modernize. Dapat tanggalin na yung mga lumang sasakyan. Kasi kung yun yung gusto ng government ma'am, wala naman tayo magagawa. Sa modernization ma'am, ang masagot ko lang ma'am, medyo mahirap ang modernization ma'am kasi kasanayan na ang jeep. Tulad ng mga jeep na yan, papalitan nila ng bago para naman kalapisan na yatang masyadong parang yung mga tao naman na may hanap buhay mawawalan. Okay lang sana yung modernization na sinasabi nila. Kaya lang sana, yung may alternative ba? Yung doon po sa pagbabago ng sasakyan, wala naman po sana problema. Okay naman po sana yun para medyo gumanda rin yung Yung iano sa kooperatiba, kailangan iano sa kooperatiba. Eh, wala nang mangyayari sa amin nun. Lalo na yung mga uso po sa jeep, yun po yung parang nakakadagdag din po sa air pollution. Mas maganda po yung modernized na jeep ngayon. Ipapasatupad kasi po, mas convenient po siya kasi sa past jeepney po. Para sa akin, kahit naman di palitan ito, kahit di naman magbago, as long as malisin yung mga transportation, malilisin na rin yung traffic nila. Kasi maninibago yung mga tao. Ang daming mga jeep eh. Dahil maaapektuhan. Sana kung halimbawa mag-i-implement, paano yung mawawalan muna ng hanap buhay? Kasi okay lang sana yung modernization, walang phase out. Piliin lang sana yung talagang hindi na ganong umaandar, yung mga talagang yung risky ng itakbo. Pero sana yung mga yung mga pwede pa, yung kaya pa, kasi burden din sa mga operator eh. Tapos kung sabay-sabay, saan sasakayan pasahero? Opo, sangayon naman kami din sa modernization program. Maganda nga yun para maging bago yung sasakyan. Ang hindi lang maganda doon, kung gagawin ko operatiba ng sasakyan namin. Siyempre dapat, pwede naman sigurong yung prangkisa namin, mapunta pa rin sa amin. Tapos magiging bago yung sasakyan namin. O kaya, pwede naman namin ipa-repair o renovate yung sasakyan namin. Doon lang.
Hindi, kasi mas maganda yung bago kaysa luma eh. Kaya, hindi, kami, yung mga luma na sasakyan, minsan pag nasisiraan kami, kawawa naman kami sa kalsada. Kasi hindi ang lahat na operator, hindi naman lahat parehas yung mga operator na gastos. Yun lang. Kasi hindi naman kakayanin ng mga operator yung halaga ng sinasabi ko din eh. Kaya mawawalan talaga ng hanap buhay ang operator at saka jeepney driver.